Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat ng mga OFWs natin, ang ating modern day heroes, at syempre, ang ating mga makabagong bayani, ang Filipino Guerrilla Forces na pinamumunuan ni Supremo Dado Enrique at Deputy Supremo Bukay Metran. So, ngayong araw, pag-uusapan po natin itong tungkol sa dalawang Pinokyo na pastor at aktor na nagkakandara pa, nagkanda hirap-hirap kung paano depensahan ang kanilang ginawang kapalpakan na kausapin ang isang witness ng Quadcom. Bago po tayo magbigay ng reaksyon, panoorin po natin siya. Made by a witness, Colonel Tiang, who claimed that I coerced him to sign an affidavit in exchange for a promotion. Let me be clear, this accusation is absolutely false. I vehemently deny any of this. I have been in public service for over 3 decades. My track record speaks for itself. Wow! So, mga kababayan, ang sabi niya, parang kino-compare niya. Pinaglalabas niya na siya ay 30 years in public service. Pero wag po nating kalimutan na ang public service niya ay politika. At alam natin sa politika, lahat gagawin mo kahit magsinungaling ka ng harap-harapan. Yun na nga masaklap pastor ka pa naman. Kahit magsinungaling kasi dyan, kahit harap-harapang magsinungaling, ang mga politiko ay sanay na sanay sa ganun. Compare natin si Colonel Grijaldo. Graduate ng isang police academy. Tapos sasabihin mo ngayon na i-compare ang iyong track record. Baka hindi umabot ng kalingkingan yung track record mo, pastor. Irregardless kung pastor ka, the mere fact na pumasok ka sa politika, we cannot trust you. Sorry po talagang mukhang may kalalagyan kayo ang inyong mga ginagawa ngayon kahit ilagay mo pa. Sabihin mo pa lahat ng track record mo sa ngalan na ikaw ay politiko, hindi ka namin mapapaniwalaan. Kahit sinong tanungin mo sa buong bansa, hindi ka makapagtiwalaan dahil politiko ka. No? Si Grijaldo ay pwede naming pagkatiwalaan. Trained yun. May idealistic ang mga yan. May mga prinsipyo ang mga yan. May integrity, mataas ang integrity compared to you. That's why, sige, titignan natin, tuloy. Truth for what is right, what is truthful, since I was first elected to public office in 1992. This allegation distracts us from the real and more pressing issue. Ayun na. Former President Rodrigo Duterte himself took responsibility for the shortcomings of his administration's war on drugs. Ayun, yun. Nakita nyo? Biglang pusit na si pastor. Naging pusit na si pastor. Buhayang pusit na. Nakaw! Kayo po ang pinag-uusapan dyan. Kinausap nyo po ang witness before nyo isalang doon sa inyong investigation proper ng Quadcom. Abay, anong ibig sabihin nun? Bakit nyo kinausap in private kung wala kayong intensyon na pasalitain yun sa naaayon sa gusto nyo? Abay, hindi nyo na dapat kausapin yun doon. Kung talagang malinis kayo dyan sa Quadcom at ang gusto nyo lamang ay ang katotohanan, supposed to be, nilagay nyo lang yun kaagad doon sa hearing proper. At doon nyo tinanong ng tinanong. Di ba ang hilig nyo nga mag-cite in contempt? Bakit dyan kay Grijaldo ngayon na iba? Kasi gusto nyo ipakorroborate siya sa statement ng isang nagsisinungaling na naman yata na yung babae na nagsulat doon na ipakorroborate yung kanyang testimony. Pastor, lumalabas na yung cross mo dyan. Siguro dapat palakihin na yan at dyan ka na rin ilalagay. Tingnan natin. Shortcoming that led to the death of thousands of innocent men, women, and children. Abay, mukhang saan ginuha ni Pastor yung kanyang data na thousands of men, women, and children. Women and children? Wow naman, Pastor. May ebidensya ka kayang ipapakita niyan? Ayan na, tingnan nyo kung paano kayo magsinungaling. Diyos ko po. These men and women, children na sinasabi mo, Pastor, lahat yan. Lahat yang mga nakapatay ng bata dyan ng mga pulis, kung nakapatay man, accidentally or naging collateral damage, o kung meron man sinadya, abay nasa kulungan po ngayon, Pastor. Diba? Alam nyo po, nasa kulungan po lahat yan ngayon. Bakit nyo hinahanap ngayon at ibibintang doon sa presidente when in fact, yung mga nagkasala na collateral damage, yung mga bata na nadamay sa war on drug dahil sa nandun sila sa site
sa scene ng engkwentro, natamaan sila, abay lahat naman yung mga pulis na yon isa nabigyan, naparusahan. Ngayon, nasaan sila? Di ba? Bakit kailangan yung isabi dyan na women and children? Tapos gusto nyong idikit doon sa presidente. Mukhang, Pastor, medyo nakakatawa na po talaga kayo. Medyo wala na. Klaro na ang inyong quadcom. Wala na. In speaking directly about the extrajudicial killings perpetrated during the war on drugs, President Duterte admitted under oath that he alone takes full legal responsibility. Exactly, Pastor. The former president takes full legal responsibility. Bakit? Bakit? Kasi siya ang commander-in-chief. Whatever the government does or fails to do is his responsibility. Pero as to the liability ng EJK, ibang usapan po yung Pastor. Diyan na po tayo. Kasi hindi po kayo nakaranas na maging commander. Hindi nyo po naranasan na maging mayor, barangay captain, or gobernador hanggang presidente. On our part, kaming mga military officers na mga retired, naranasan namin maging commanders. Alam namin ang command responsibility. And that is why we took full responsibility whatever our company does or fails to do or our unit does or fails to do. Natingnan nyo na yan. Malaki po talaga ang inyong problema. Pastor, medyo nako. Mahirap yan. Mukhang masusunog tayo niyan sa impyerno, Pastor. Mukhang magkita-kita tayo doon. Yung krus mo, nako, yung krus mo baka sige. Reactions of his subordinates who were acting under his orders. In other words, the former president has acknowledged his role in the thousands of deaths that took place under his watch. He also echoed the Lanlaban narrative that was persistently used by police officers to justify deaths during supposed police operations. This admission is significant as it... Pastor, lecturean lang natin konti, no? Yun pong may tatlong klase po kasi ng command responsibility, Pastor, no? Sa lahat po ng mga kababayan, may tatlong level po ng command responsibility. Meron tayong tinatawag na strategic command responsibility, yun na yun nasa taas. Including na doon ang geopolitics, no? Yung internal at saka external. Pagdating sa operational, abay ang command responsibility po dyan is more on national in scope, then political hanggang sa pababa, no? Pagdating sa tactical, abay yun na yung mga tao natin na well-trained po, Pastor. Trained po yun sila lahat. Pagdating sa rules of engagement, pagdating doon sa SOPs, at pagdating dyan sa mga batas, nang sa gayon ay hindi sila magkamali sa pagganap ng kanilang tungkulin. Alam nyo po, eto na po kasi masyado nating dinidikit na kahit sobrang layo. Kung meron man unang mananagot dyan sa EJK, abay yung nagkasala, yung na gumawa, nag-commit ng EJK, kung meron man at sinadya niya. Dahil hindi na po pwedeng uso yan, Pastor, na sinasabing, inutusan lang kami, sumunod lang kami sa utos. Hindi na po yan. Matagal na. Style mo yan, matagal na. Sabi nga nila, sabi ng mga kapatid nating Muslim, no? Style mo yan, matagal na. Oo. Kasi sa totoo lang, hindi na po uso at hindi na katanggap-tanggap yung sinasabing sumunod lang sa utos. Because ang mga pulis ay kinuha natin lahat mga profesional may pinag-aralan. At hindi uto-uto, pinagmamalaki nga nila, professional sila. Tapos ngayon, sasabihin mo, sumunod lang sila sa utos? Hello? Medyo, Pastor, nahirapan na talaga kayo. Nahirapan na kayo. So, sige. Highlight that cases are now ripe for filing against those responsible for the extrajudicial killings during the drug war. Duterte has committed to take responsibility and face the consequences of this act as mandated by our laws. It is now up to the proper authorities to consider this statement carefully and ascertain the criminal liability of the responsible individuals, whether under the concept of command responsibility or conspiracy. Una-una talagang there was a incident that... Okay, before diyan si aktor naman, no? Before kay aktor, pag-usapan muna natin si pastor. Abay, pastor, mukhang
Yung inyong mga pinagsasabi kanina, medyo nahirapan na talaga kayo kung paano nagiging buhayang pusit na po kayo. Pusit kasi kayo imbes na ang pag-usapan yung ginawa nyo kay Colonel Grijaldo ngayon, binabato nyo sa former president. Abay. Sorry po pero talagang nakakatawa na kayo. Wala na po. Sorry na. Mukhang na kayo, no? So ito yung ang alamat ng aktor at ng pastor. Titingnan natin kung sino ang nasunod. Si pastor ba? Na preach niya ba? Si aktor na maging mabuti o si aktor ang nakapag-preach kay pastor papunta dito ngayon sa acting? Abay, alam naman natin ang diferensya ng pastor at ng aktor. Ine-expect natin na ang pastor ay mataas ang moralidad, hindi magsinungaling at iga-guide yung mga tao papunta sa tama at mabuti. Mukhang hindi na po nasusunod yun, hindi na po nangyayari yun. Pasensya na po kay pastor dahil kung hindi nyo kasi kinausap yan before sa hearing, ay wala sanang pumiyok, wala sanang problema. Ganyan palang ginagawa nyo dyan Malay ba namin lahat ng mga nagsalita dyan under pressure, no? Under pressure ninyo. Kasi yung ginawa ninyo, putting pressure You put pressure on Grijaldo. By mere talking to Grijaldo, meron ng doon, some influence, putting pressure, na pagka tinanong nyo siya doon sa hearing proper ng Quadcom, he will be placed under duress. Nako. So, tingnan natin. Ano naman ang sinasabi nitong si aktor? Abay, sige. Ayun. Medyo lumayo. Consequences of this act as mandated by of command responsibility or conspiracy. Okay. Again, ina-explain na natin kanina yung command responsibility. May 3 levels yan of command responsibility. The strategic, the operational, and tactical. No? Magkaiba yan. Ang strategic, malawak masyado yan. Kasama ang geopolitical at saka national. So, doon pinag-usapan yan. So, pagdating sa operational, national yan, may political yan. No? Pagdating sa tactical, meron yang 3. At ang tinatawag doon is yung triad namin na ginagawa before. Meron yung civil-military operations, meron yung intelligence, meron yung operations itself. So lahat ang mga tao dyan, well-trained, ginagastusan ng gobyerno ng katakot-takot na gastos para sa training. Then now, ipinapalabas nila pastor at nitong actor, may command responsibility yung nasa strategic level. Abay, wala, ang layo. Kasi, ang katotohanan niyan, nandyan lang sila sa tactical level. Kahit anong sabihin na nasa taas, hindi yun makaapekto sa kanilang judgment. Dapat, training ka para sa rules of engagement, sa SOPs, at saka pagsunod sa mga batas, yun ang gampanan mo. Kahit ano pang sabihin ng presidente, o politiko yun, kahit anong sabihin nun, hindi yun makakaapekto sa aming gagawin. As a retired military officer, hindi yun makakaapekto sa aming ginagawa. Kahit sa aming mga enlisted personnel, hindi makakaapekto yon. Dahil trinain namin sila para sa rules of engagement, sa SOPs, sa lahat ng batas na hindi mag-violate. So hindi na pwede yung sumunod lang sa utos. Wala na po. Very professional na ang armed forces at ang police ngayon. Wala na. Hindi na ninyo maidikit. Sobrang layo na po, no? So tingnan natin si actor dito, no? Okay. Because it was Colonel Garma, as what I'm saying sa mga interview sa akin, that asked na kausapin si Colonel Grijaldo. Kasi si Colonel Grijaldo, according to Colonel Garma, is a friend of her. So, sabi namin, tama-tama, doon si Colonel Grijaldo. So, tawagin na natin. So, it was at the back of the... Dito ko nakita na medyo bumibilib ako kay Kong Dan, no? Bumibilib ako dito kay Kong Dan. Kasi medyo nakikita natin sa kanyang body language, sa kanyang eye movement, medyo nahihirapan siya magsinungaling. No? Medyo nahihirapan siya. Medyo alam niya na meron silang nagda-damage control sila. Pero si pastor mukhang mas mas may magandang puso pa pala itong aktor Mukhang mas ito si Kong Dan, no? Medyo mas may siya. May konsensya pa. Kaya kung tingnan mo ang kanyang mga mata, ang kanyang mga demeanor, ang kanyang body language, medyo nakokonsensya, no? Kasi klaro naman. Sige, tingnan natin. So, nung kinausap namin siya, sabi ko nga kay Chairman Abante, kausapin natin kasi nga kaibigan daw siya
So, you see, inamin nyo na kinausap nyo. At least, si Kong Dan, hindi niya sinisira si Grijaldo ng ganun kaagad-agad, kundi inililay niya yung predicate, anong sitwasyon. So, inamin niya na kinausap nila dalawa. So, ganyan sana. Yung bang, klaro ba? Kung mag-damage control lang din naman, it's better to be the truth. Tanggapin nyo na. Talagang ganyan ang ginawa nyo dyan sa, from the very beginning naman alam na ng taong bayan na ang Quadcom, ginawa nyo yan ay para sa political demolition, to demolish your political opponent, no? Kaya hindi na bago sa amin yun. Kaya habang nagsasabi kayo ng totoo, baka ma-repair nyo pa ang inyong pagkatao. Hayaan nyo na yung Quadcom kung masira yan, pero ang inyong pagkatao, huwag nyo sirain. Kasi ganun lang tayo no? Ipapakita ko sa inyo mamaya kung bakit hayaan nyo na masira yung Quadcom, wag lang ang inyong pagkatao. So, tingnan natin. Kapag-confirm ng mga affidavit na ginawa niya doon sa supplement. So, what we did was, yung lawyer, sinabi namin na pumunta para in the spirit of transparency. Kasi mahirap naman na kami lang. Kasi we always see to it na dapat talagang merong kasama. As a matter of fact, yun na sinabi ko sa media that actually, kung okay ang sinabi mo na may kasama, pero actually, kaya nandun ang dalawang lawyers at hindi lawyer yon ng inyong tinawag na si Colonel Grijaldo, abay, talagang wala yun sa hulog. Kasi kahit tanungin nyo, balikan nyo ulit ang ating rules pagdating dyan sa investigation. Kailangan a person who is being questioned, kailangan niyang magkaroon ng sarili niyang counsel of his own choice. Now, are you telling us na you are providing him a counsel of another accused, of the accused? Mukhang hindi yun magiging maganda kasi pag ang counsel of the accused ang inyong ipakausap dito sa witness, abay, anong gawin ng counsel? Di ba? Siyempre, i-corroborate niya yung statement nung kanyang kliyente. Nako, kaya nga, wrong na wrong, Kong. Pero at least nagsabi ka ng totoo. Kudos tayo, Kong Dan. Medyo bumilib ako sa'yo dahil katotohanan ang iyong sinasabi. Maliban doon sa nauna, yung kasama mo dyan, mukhang, maglagay-lagay pa tayo ng krusipiho. Medyo ang ating mga sinasabi ay lihis at nagiging buhayang pusit tayo dyan. Mahirap yan, Kong Dan. Mabuhay ka, sige, tuloy natin, Kong Dan, tingnan natin. Prior to the Quadcom hearing, nagkausap kami ni Colonel Garma. And I asked the permission of the chairman to be with me. And he accompanied me para at least transparent talaga yung usapan. Unfortunately, yung sinasabi ng coercion and harassment, it never happened. Talagang wala namang coercion na. Okay, Kong, pasensya ka na pero yung sinabi mo na it never happened, na kasi yan doon na papasok ngayon ang inyong denial. Simple denial yan alibay na lang yung sinasabi ninyo kaya hindi na natin ituloy ang usapan nyo pa dyan kasi useless na Normal lang sa isang tao na depensahan ang kanyang sarili at mag-deny kasi alam mo makakasuhan kayo ng subornation of perjury. So mahirap po yun. Siyempre, criminal case kasi yun pagka subornation of perjury. So tama lang, okay na. Hindi na natin ipagpatuloy at okay kahit na nagdi-deny kayo kasi kailangan yung depensahan inyong sarili. Ganyan ang ibig kong sabihin. Maunawaan namin kayo na i-deny yan dahil kailangan yung depensahan ang inyong sarili. Yung tinatawag na self-incrimination, no? Sinasabi na there is a law protecting us from self-incrimination. So tama yan. Okay na yan, Kong Dan. Mabuhay ka, okay ka. Mas maganda ang iyong pinakita na hindi ka nagsisinungaling. Mahirap kasi yung ginawa nung nauna na nagsalita sa iyo Mukhang naging pusit. Ang pinag-usapan si Grijaldo at saka kayo, pilit niyang ibabato kay former President Duterte yung issue. Huwag ganon. Be gentleman enough. Nako, ito, religious, pastor pa naman, nako, Diyos ko. Ito po, para medyo maayos tayo, bigyan natin ng konting lecture itong si Pastor. O yan, the Lord's Prayer. Ito, mga kababayan, the Lord's Prayer. Alam nyo kasi ang Kristyanismo at saka itong siguro pati itong relihiyon ni Pastor ay
Dalawa lang naman dyan ang prinsipyong, ang pundasyon ng Kristyanismo. Ang una, para sa akin lang ang una is ang Ten Commandments, no? Ten Commandments na sinabi doon sa, yung Ten Commandments kay Moses, no? Na ang Ten Commandments na yan, may isa dyan na sinabi dyan huwag mong gamitin ang pangalan ng iyong Panginoong Diyos sa walang kabuluhan. So pangalan ang pinag-usapan. Bakit? Kasi may connection po ito sa Lord's Prayer. So kung sa Old Testament, ang pundasyon ng Kristyanismo is Ten Commandments, pagdating sa New Testament, ang pundasyon ng Kristyanismo is the Lord's Prayer. Yung dasal, panalangin na tinuro mismo ni Jesus Christ. So panoorin natin, tingnan natin. The Lord's Prayer. Anong una? So yan. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. So anong ibig sabihin yan? My name, di ba? Doon sa Ten Commandments, my name din doon. Sabi sa kanya, huwag mong gamitin ang pangalan ng iyong Panginoong Diyos ng walang kabuluhan. Dito, etong una na sinabi din ni Jesus. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Anong meron dyan sa pangalan niya? So sabi niya nga knowing the name of God is wisdom, di ba? May wisdom ka dyan if you know the name of God. So, Pastor, medyo tingnan mo, baka mali ako baka mas tama ka, Pastor, pero ako hindi nagsisinungaling. Mukhang titingnan natin, no? Next is, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. What does it mean? Alam niyo mga kababayan, pag once sinabi mo, pagharian niyo po nawa kami, at matupad nawa ang iyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit, may tiwala ka sa Diyos, di ba? Trust. So, ang ibig sabihin niyan is, faith. Yung pananalig, paniniwala at pananalig sa Diyos. No, di ba? Yun yung meaning niyan. Kaya nga ito, titingnan natin kung ano ba ang ibig sabihin ni Jesus sa kanyang sa Lord's Prayer. Next, give us this day our daily bread. Ito yung the needs for the Trinity of life. Ano ba tong Trinity of life? Di ba? Meron tayong Trinity of life dyan. Itong food, water, and air. Yang tatlo lang ang basic needs natin. If you have food, if you have water, and if you have air, kahit wala kang damit, kahit ano pang sabihin mo, mabubuhay ka. Yun lang yung tatlong kailangan dyan the basic needs At siyempre, sa buhay naman natin bilang mga tao, meron tayong tinatawag na mental, physical, and spiritual. So, nakikita nyo yung tatlo na yan? So, kahit anong sabihin nyo po sa akin mabubuhay ka lang talaga kahit wala ka pang cellphone, wala lahat, basta meron kang pagkain, meron kang tubig at meron kang hangin na nalalanghap, buhay ka. So yun lang yun. So ang ibig sabihin nun is petition or prayers. So nagpe-pray ka for every day, give us this day our daily bread, no? Petition, prayers. So and forgive us our debts as we forgive our debtors. So ina-acknowledge po natin dito ang ating imperfection na sinasabi natin sa Panginoon na patawarin niyo po kami ng aming mga pagkakasala tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. What does that mean? 'Di ba? Ang ibig nating sabihin, hindi po kami perfect. Patawarin niyo po kami sa aming kasalanan gaya ng aming pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. So that's it, acknowledging imperfection. So, ang ibig sabihin niyan is humility. Nagpapakumbaba ka sa Diyos. Yan Pastor, tingnan natin kung tama ba. Sabihin mo, dimatihin mo ako dito. Lead us not into temptation. This is asking to lead you, is asking to guide you, di ba? Pag sinabi mong lead us not into temptation, pag sinabi mo sa isang tao, i-lead mo nga ako, i-guide mo nga ako saan tayo papunta, di ba? So, lead us not into temptation. Naghihingi ka ng guidance. Di ba? Sabi mo, Diyos ko, lumalakad ka, may importante kang gagawin. Sabi, Diyos ko, anong gagawin ko? Saan kaya ito? Di ba? Tinatanong mismo natin sa ating loob, sa ating sarili, Diyos ko, saan po ito? Tulungan niyo po ako. That is asking for guidance. Tinatanong niya yung, humingi tayo ng guidance sa Panginoon. Then next, but deliver us from evil. So ano itong but deliver us from evil? Ito po, naghihingi tayo ng protection. Kasi pag sinabi mong ilayo niyo po kami sa masama, anong ibig sabihin nun? Di ba? Humihingi ka ng protection mula sa Kanya. So kung titingnan nyo, ang buong Lord's Prayer ni Jesus is about wisdom, faith,
petition or prayers, humility, guidance, and protection. Iyan ang nakalagay sa buong buod na yan. Pero, may sinabi siya rito. Okay? For thine is the kingdom, the power, and the glory, now and forever. Di ba? For thine is the kingdom, the power, and the glory, now and forever. So, saan yung kingdom? Ano yung power? Nasaan yung glory niya? So, eto, personal ko lang na pagkakaintindi. Yung kingdom niya is yung first two na stanza dito, no? Yung sa praise sa taas. Wisdom and faith. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. That is his kingdom. Faith and wisdom. You can find the kingdom of God through our faith and our wisdom. That is the kingdom of God. Now, power. Where is the power? So the power of God can be seen through our petition and humility. No? Yung power niya, lumalabas lang talaga yan pag humble tayo at nagpe-pray tayo, humihingi tayo. Pag hindi ka humingi, bakit ka naman bibigyan? Di ba? Pag masyado kang mayabang, bakit ka naman bibigyan? Di ba? Lumalabas ang power ng Panginoon pag ikaw ay nananalangin at ikaw ay nagpapakumbaba. Nandun ang kanyang power. Okay? So ang glory, klaro na, di ba? Ang glory ng Panginoong Diyos ay nandyan sa paghingi natin ng guidance sa Kanya at paghingi natin ng protection mula sa Kanya. Yan ang Kanyang glory. Because alam niya na pag humingi tayo ng guidance, every minute, every second, o every hour, humingi tayo ng guidance at humingi tayo ng protection. Lord, i-protectan mo ako dito. Protektahan niyo po ako dito. Nag-glorify siya. Naging masaya siya. Because try to imagine, humingi ka ng guidance and protection, ibig sabihin you are happy na manatiling buhay dahil ibig sabihin ang gift na binigay niya is kaaya-aya at nakakapagpasaya sa iyo. So, His glory is when you ask guidance, when you ask for divine guidance, and you ask for protection from the Almighty. So, amen, di ba? Amen. So, medyo naging pastor tayo ngayon. Pagpasensyahan nyo na, gusto lang natin ipakita kay pastor na sana, huwag po kayong maging quibbling. Huwag nyo pong gawing parang pusit na kayo ang naging pusit dyan sa Kongreso. Lumalabas talaga, kayo ang mga pusit dyan. Oh, sorry pero bumili ba ko kay Kong Dan kasi hindi siya sanay. Kahit na actor siya, hindi siya sanay na magsinungaling. Pero yung isa, mukhang, yung nauna, nako, ang mga followers niyan, mukhang, hindi naman sa ano lang natin to, commentary lang. Kasi syempre may sinabi siya. So, kailangan lang natin tingnan kung paano yon. We are not trying to demean him. No? Hindi natin siya gustong i-demean or pahiyain or sirain. Ang sa atin lang is, his action speaks that way. At ang kanyang mga sinabi ay syempre naman, pwede ba naman hayaan lang natin siya na gumawa ng gano'n, nanira siya ng iba, tapos siya hindi pwede? Yun na. So, eto mga kababayan. Ranger Kidlatlag, Retired Soldiers Comment Opinion Assessment, nahimay na natin. In real talk, no? Nahimay na po natin. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Eto, shout out to the following: Makabayan Metran TV, Filipino Guerrilla Forces TV, Pinoy Survivor, UKSLTM. Mga kababayan, suportahan po natin itong UKSLTM ni Dr. Angela. Alam nyo, si Dr. Angela, sumusuporta din ito sa ating FGF, no? Filipino Guerrilla Forces. Siya ngayon ay nakabase doon sa UK, United Kingdom. So kung pwede po, mag-subscribe din po kayo sa kanya at panoorin nyo po ang kanyang mga programa, ang kanyang mga content. Napakaganda po. It's talking about leadership. Napakahusay, detalyado, talagang yun yung about leadership. So suportahan natin siya. At syempre si DIY KKB, no? DIY KKB. Suportahan din po natin sila. So, syempre, huwag kalimutan yung ating Pinoy Survivor ni Supremo Dado Enrique at si Makabayan Metran TV na ito naman ay channel ng ating Deputy Supremo na si Commander Bukay Metran. So, ito, shout out to Jose Jones Pedregal, si Rainwater, Sir Rainwater nauna na po kayo ngayon. Kayo ang pinakaunang tinawagan. Rainwater, shout out po dyan sa inyo at sa buong pamilya ninyo na nakikinig. Jose Jones Pedregal, Armando Cagape, maayong buntag sa imo ha. Good morning sa iyo, Sir Armando.
Emma Melendres. Oy, Ma'am Emma Melendres, magandang araw po sa inyo. Rosario Borzats, Manny Mercado, Nick Jan, Nelson Registrado, Ironneck, Leia Conchada, Master Vlog mga kabalbalan, Jose Dumagit, Glory Kugan, J. Foy, Edna May Maluya, Perlas ng Silangan, Diamond Hill, Dave Azarcon, okay, si UKSLTM, si Doktora Angela. Sana po ay mag-subscribe kayo sa kanya at panoorin nyo po, subaybayan natin siya. Malaki pong tulong sa atin yung programa, yung content ni Doktora Angela ng UKSLTM, no? Sundan natin yan, maganda. Mag Francis, Rosemary Abatayo, Blang Marfa, Naris Cerillo, Ma'am Naris, okay, Alexa Lago, si Ma'am Alexa, palaging nandyan. Journeyman, Eroni Boboy Copasus, ang Indonesian Ranger. Raul Intong, si Raul, magandang umaga. Tyra Gabriela, si Ma'am Tyra. Daniela Joktuyor, Maria Claire Yu, ito si Ma'am Maria, nasa abroad, so maraming salamat sa inyong ating mga modern day heroes, yung ating mga OFWs. Jamal Wandi, Lourdes Gamoso, Ma'am Lourdes, magandang araw po. Leopoldo Maldia, Ronaldo Mingaracal, oy, naimbang aldaw kanya yung amin apo, dita Pangasinan. Tesalo Alsom, Bobby Utuhan, oy, Sir Bobby, nandito, FGF ito. Isa ito sa mga snappy na FGF natin. Lilia Soberano, nasa Spain. Ma'am Lilia, magandang araw sa inyo dyan sa Spain. Lona Chris Rosemary, Mel Pacabagua sa Europe. Oy, kumusta po kayo dyan, mga moms, mga sirs? TJ Jos Lois, Ace, of course. Pink heart sa inyo, heart. Samutsari TV channel. Panoorin din natin siya kung meron siyang TV channel. Mark Danyot, Angelito Payapaya, Haute, Arduino Dev, NRE, Michael Casanova, King Kong. Oy, si King Kong, magandang araw sa inyo. Sir Rodel Nawayas, Edelito Namit, Sir Edelito, magandang araw. Pedro Junior Silbosa, Vilma Mix Vlogs. Oh, si Vilma Mix Vlog, baka nagba-vlog din siya. So, tingnan natin. Joselito Orquia, Red Castro, Elizabeth Opinion, Jolito Disuyo, bay na doble. Si Armana Mantiad, Ride Motolonges. Oh, Ride Motolonges, yan. Ramonaria, Francisco Caspas, Kasmut, Bing SWB Coach, Macau. Oh, nanonood sa atin sa Macau, si Bing, no? Oh, kumusta po kayo dyan sa Macau? Ingat-ingat, mga kababayan. Josephine Maghari, okay. Rayo Carlos, Yoli Espinosa, okay, tapos na to si Joselito. Didi Angeles, no? Didi Angeles, magandang araw sa inyong lahat. At syempre, tuloy natin, ni-shout out, syempre si Chris Tumabiene, Emelito Portillo, Melvin Hernande, Diego Buganotan TV. Oy, Buganotan TV, magandang araw sa iyo. Michelle Cordial, Dana Din, Jason, Dennis Sosobrado, Ramos Kill, De Calibre Jr., Gumski, Adrison Tagam, Maria Sarabis, Maricel Sumawang, Arlene Tahale, Alice Wolf, Ma'am Alice Wolf, magandang araw. Albert De Venecia, Sir Albert, good morning. Ismata Sinatak, good morning po sa inyo. Marilyn Aguinaldo, Demetrio Bucao, Dorsalcon, Daniel Dugcot, Desti Ungot, Teopilo Sagarino, Jesse Di Maculangan, Mycom Sports, and BRS, no? So, ito, Romel Plaminiano, si Romel, good morning. Jeremy Francisco, John Gapus, Ken Simbahon, Sophia Anduenas, Dionisio Bughao, John Dabocol, hi Jeneline Ramoran, no? Hi Jeneline Ramoran, ma'am, good morning. Tongski, Jesus Herman Habok Jr., Hernando, no? Jesus Hernando Habok Jr., magandang umaga, sir. Rosalinda Rivera, Lito Blancas, Diosdado Bagtas Jr., Melvin Hadone, Clarinda Agustin from Stockton, California, USA. Ma'am, good morning po sa inyo dyan. Salamat sa inyong panonood at pagsubaybay dito sa mga sitwasyon natin dito sa ating bansa. Mabuhay po kayo dyan. Bukas Palad, Santiago Abistado, Dennis Cruz. Hoy, Sir Dennis, maraming salamat sa pagsubaybay ninyo sa ating Facebook page, yung Ranger Kidlat Vlog page, Facebook page. So, kung pwede po mga kababayan, ano din po kayo doon, makipag-friend din po kayo para doon makikita nyo rin po ang iba nating mga
mga contents, and at the same time, pagka binisita nyo po ang ating Facebook page na Ranger Kidlat Vlogs, abay meron tayong mga ano doon, mga maliban sa mga content na ganito, pwede tayo mag-exchange ng ating views. Pwede kayong sa akin, mag-chat, and then re-replyan ko kayo. Okay? Ryan J. Kalunsag, Dio Garcia, Boy Bisaya TV. Oy, Boy Bisaya TV, mayong buntag sa imo diha. Monina Valerio, Julio Nacion, isang FGF. Oy, Sir Julio Nacion ha. Okay talaga to, snappy na FGF. Maripe Flores, Ma'am Maripe, Narda Kilasen, Opelia Villorejo, Ma'am Opelia, magandang umaga. Jean Rose Loquino, Rene Navarro, oy, Yellow Heart sa atin, no? Miss A. Cortez, Edgardo, Sir Edgardo, Gilbert Quires, Sir Gilbert, Gilafawan, Jun Pascua, Nicolas Pedere, Olinte, no? Pinoy Trending, Hubahi Brandi, Elmer Luna, Ramar Ariel, Crisanto Francisco, Chris, magandang araw sa iyo dyan sa Sulu. Nandiyan ka na pala sa Sulu daw, ay balita ko. So, magandang araw sa iyo. Unirose Etkibal, oy, Ma'am Yuni, magandang araw. Carlo Lim, okay, Carlo Lim, magandang araw sa iyo. Ma'am Queenie Guillem, Ma'am Mila Sumailo, Ma'am Sir Cecilio Mertalia Jr. na nasa UK at ang buong pamilya niya. Okay, si Ma'am Cecilia Provido, Natalie Querubines, The Right Stuff, Arceli Calvo, Cook Sunray TV, Sir Baby Berua, Ebnash, Edelberto Mercado, Greggy Marquez na nakikinig sa atin dyan sa Las Vegas, JT Lee, Sir Colocoy, N. Polican, Ma'am Lynn Fear, magandang umaga po. Ingat po kayo, Ma'am. Good morning po. Dick Gurgel sa Canada. Sir Dick, magandang araw. Sir Vic Tomasar, Sir Romy Satparam ng FGF. Ito yung matikas, isa sa matikas na mga FGF commanders. Ano ito regional commander, si Sir Romy Satparam. No? Parang, if I'm not mistaken, kung si Sir Romy Satparam ay nag-take ng kanyang advanced course sa Port Magsaysay ng 2002, baka nag-meet na kami nung time na yon, no? Hindi ko lang alam. If ever, Sir Romy, no, kung nakinig kayo, kailan kayo nag-take ng inyong advanced course, no? Para malaman natin kung nag-meet na ba tayo, Sir. H-Mine Only, Felix Awit, Arnulfo Siriban, Lili Dasa, Eva Burgos, Ma'am Eva. Ito po, sa shoutout natin si Ma'am Eva Burgos. Kumusta na po kayo, Ma'am? Sana'y nasa mabuting kalagayan po kayo. Ingat po kayo dyan. Annalyn Castillo, nasa Hong Kong. Palagi yan, nanonood sa atin. No Jeff NT, isa na namang FGF na matikas at buhusay. Roy Aberit, another FGF. Ito yung mga talagang maasahan natin. Geronimo Boy Copasos, Commander My Love of Deputy Supremo, Commander Bukay, si Commander My Love, magandang araw po. Maria Socorro Mejia, nanonood sa atin yan, sa Europe, no? Leandro Sularta, Aquilino Jr. Juanites, Rose B from Egypt, Ma'am Rose B, okay, nakita ko ang inyong comment. Maraming salamat, Ma'am, ingat po kayo dyan. Kuya Rose B, okay, ito si Kuya Rose B, huwag niyong kalimutan, panoorin niyo rin ang kanyang mga vlogs, no? Arvin Ortega, Aludito, Lionheart, Pasi Construction, YouTube, Taurus, Laarni Silva TV, Ma'am Laarni, good morning. Blessed Bikers PH, Loretta Cabanayan, Ma'am Loretta. Ito talagang nakikita natin to, isa to sa mga natin talagang yung aktibo sa mga ating mga usaping politikal at pangbayan. Napakahusay nito si Ma'am Loretta. Magandang araw po sa inyo. Broken Wings TV, Joey Pereira, Sammy Lito Mantilla, Sir Sammy. Oy, si Sir Orlando Zabala, Sir. Magandang araw sa iyo dyan sa Australia. Magandang araw. So again, si NPG na nakikinig sa atin mula sa Davao. Meridon from Arizona, si Ma'am Meridon. Okay, Ma'am Meridon, salamat po ha. Salamat po sa inyong panonood dyan ng buong pamilya ninyo. Sana ay sa lahat ng inyong mga kaibigan na mga Pilipino dyan ay maanyayahan po ninyo na panoorin ito, mag-subscribe na rin sa Makabayan Metran TV, Filipino Guerrilla Forces TV, Pinoy Survivor TV, kay UKSLTM at kay DYIKKV. Sana po maano ninyo, hindi lang kay Ranger Kidlat, kundi pati sa ating mga kasama na rin. Kasama na rin si General's Viewpoint dahil ito po ang ating mga neutral, no? Karamihan ay neutral, nagsasabi lang ng kung ano yung totoo at ibinabalanse yung ating mga sinasabi. Kuldani,
Maria Velasco, Ma'am Maria, magandang araw. David Guanzon, Munjen, magandang araw sa iyo, Munjen. Meron ding Mujen Sir Mujen, no? Kalmado Playlist, salamat din pala kay Mujen. Inaano niya, sinishare niya itong ating mga vlogs, itong ating mga content. Yun po kasi ang pinakamahalaga, yung ma-share natin ito para maraming makakaalam na ating mga kababayan, nang sa gayon nagkaroon sila ng awareness, no? Nagkaroon sila ng kamalayan, ng awareness na ito pala ang nangyayari sa atin. So hindi sila basta-basta na lang makontrol sa pamamagitan ng ayuda. So hindi masama ang tumulong, magbigay ng ayuda. Pero masama kung ito ay ginagamit para sa personal na political interest, gaya ng ginagawa ng leader ng House of Representatives. Shirley Villostas, Maria Sanchez, Ma'am Maria, magandang araw. So, red heart po sa inyo. Bicolano makulit. Uy, si Jose Benito, Sir Jose Benito and Bicolano makulit. Mga matitikas na mga FGF commanders yan. Sita Espinola, Ma'am Sita, Alan Aranes sa Qatar. Ito si Sir Alan, ano ito? FGF din ito, isa na nag-organize dyan sa Qatar. Pagbutihin niyo po, sir, at napakahusay ng inyong ginagawa. CJ Badja, Mercy Tagalog, Ma'am Nori Sakaguchi na nakikinig sa atin sa Japan. Ma'am Nori, ito talagang din ito si Ma'am Nori, no? Bilib ako dito. Talagang may malasakit sa bayan. Isa po itong OFW at may malasakit sa bayan. Sana po pagpalain kayo lagi, Ma'am Nori, at ang lahat ng ating mga OFWs. Pepe Latoha, Sir Pepe, good morning. Ma'am Alexa Lagos, ito si Ma'am Alexa, she is watching from Bahrain or KSA. So, tingnan natin dito. So, Ma'am Alexa, ingat po kayo dyan and sana pagpalain po kayo. Rodolfo Lebaste, Wildcat. Ray Bohol, oy, si Ma'am Clara Clara, magandang araw sa iyo. Jan Alvin Castino, Conseman Benis. Okay. Jason Santos, Mark Creation, The Mother Sand, Jojo Sagurit, Berhel Garillo, Kabalen, Manuel Kujamat, Edmond Balangge. Sir Edmond Balangge, okay, nanonood kayo dyan. Alam kong okay kayo, nandyan kayo, sir. At salamat sa inyong mga comment na nakikita natin doon. Miller Yatar, Billy Almighty, Larry Nonot, Alejandra Quitlong, Ma'am Alejandra, magandang araw po. Mukhang, si Ramel Makairan, nandyan din. Who is Perfect Nut. Nigel B. Diaz, nanonood sa atin mula sa Singapore. Ma'am, etc. Space, Ralpha, Nobi Makahilig, Nibra Mopitep, si Sir Marvin Pepito, na nagtatrabaho dyan sa Almaray, no? Sa Long Haul, sa KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Ay sana pagpalain kayo, Sir Marvin Pepito. God bless sa inyo dyan. Salamat sa inyong pagsasakripisyo. At alam natin ang ating bansa ay natiling maayos. Hindi naman sa sinasabing mataas, pero at least hindi bigla na bumagsak ang ating ekonomiya dahil sa inyong mga remittances, sa inyong mga kamag-anak. So maraming salamat mga ating mga OFWs. No? Si Sir Nibramo Pitep or Sir Marvin Pepito. Victor Fernandez, Soldier D, Camilo Edar, Don Bower, Kabicol TV, magandang araw. Ami Cabrera, nanonood din sa atin dyan sa Saudi Arabia. Ma'am Ami, magandang araw po sa inyo. At syempre, hindi lang naman sa ating mga ang ating mga OFWs ay nagpapakahirap yan sa ibang bansa. At ang ating namang mga FGF dito sa bansa ay talaga namang ating mga makabagong bayani. Naghahanda na. Yan dapat. Hindi yung kung kailan nandyan na yung problema, saka lang tayo aaksyon at mag-organisa. Napakahusay itong ginawa ni Supremo Dado Enrique at ni Commander Bukay Metran. Ayan. Rick Price, Dewel Valencia, Mujen. Ayan si Mujen. Talagang sinishare niya sa kanya mga friends through Facebook at saka kung paano niya sinishare sa Facebook ba or sa Messenger yung ating mga contents. So sana Sir Mujen lahat including Makabayan Metran TV, Filipino Guerrilla Forces TV, Pinoy Survivor, UKSLTM, DYI KKB. So mga kababayan, sana po matulungan nyo itong ating programa ng buong FGF. Ramonito Caballes, Reynaldo Surigao, Gerardo Melchor, Willie Demiar, Efara, Fulgencio Loyao, Ezi Servitec, BRS, Jose Alejandria,
Nazario Bautista, Noemi Natividad, Sally Herbs TV, Marjod Suarez, diha sa Jensan na Dagantuna, Anita Comike, Leonardo Antone, Guapo Guapito, Sara Bibongbong, Ingat by Victor, Jerry Villator, RG Nacion, Loli Valdez, Lindon, Marby Garuela, Jean Galeza, Jerome Suico, okay, Purple Heart sa lahat, Jose Puraque, Alan Limuran, Break Uchichat, Brusco Maginoo, Carbax, Bonifacio Galimit, Sir Bonifacio, magandang araw, Eric ND, Julray Reyes, Christian Gutierrez, Carding Domingo, Sida Solidum, Ma'am Sita, magandang araw, Doval, Peter Garcia, Trina Roa. So, yun na mga kababayan. So, hanggang dito lang, naka 45 minutes na tayo. Magandang araw po sa lahat ng ating mga Filipino Guerrilla Forces, ng lahat ng OFWs at sa lahat ng ating mga kababayan nakikinig. Sana po hindi kayo magpapadala lang kung dyan sa mga ayuda at doon napunta ang inyong mga atensyon tungkol sa mga pinagsasabi. Dapat meron tayong direksyon. At ang tunay na direksyon ay makukuha lamang sa tama at balanseng mga impormasyon. Mabuhay po tayong lahat at mabuhay ang Pilipinas.